Hello mga ka-legit Dover Cats. Ayan, so isa na naman panibagong updates po natin ngayong araw sapagkat kung matatandaan po ninyo ay naglabas ang AGB Nielsen ng TV ratings kung saan pumangalawa at nangulelat nga ang It's Showtime at nanguna ang Fake Bulagta. Ano nga ba ang mga factors kung bakit ganito ang result? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates this afternoon, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, legit Dover Cats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos po natin. Maraming salamat po sa araw-araw ninyong pagsubaybay at panonood at of course pagtitiwala po sa channel na ito. Salamat po. At ngayong araw nga pag-usapan po muna natin ang naganap kani-kanina lang sa live po ng EAT sa live po ng TV5 kung saan ngayong araw nga ay talaga namang kung ano po yung result ng araw-araw po nilang pagla-live ay hindi po ito nag-change. Kumbaga, same people, same viewers po yung napapanood natin ng live, no? Kasi sa Facebook page po ng TVJ ay nagkamit po sila ng 10 to 15,000 live concurrent viewers dito po sa noon time. Sa YouTube naman, sa dalawang account po nila na TVJ official tsaka po yung kanilang TV5 Philippines. Sa TV5 Philippines, it has 75,000 to 80,000 concurrent viewers. Tapos sa kabila naman sa TVJ's officials is 35,000. So all in all ay meron po silang 130 to 140,000 concurrent viewers sa isang araw, which is yun, dun lang naman naglalaro yung viewers nila eh. Mas dumadami kapag naman Saturday, ano? Talagang masasabi natin na consistently nakukuha talaga nila yung 100% support coming from the legit Dover Cats, online man yan or sa free TV. Pero nga, ito nga, ilan sa mga pinagtatalunan ngayon kung bakit at ano nga ba yung factors na tinitignan ng ilan sa mga nag-check po, no, kung ano po ba yung, or even sa mga legit Dover Cats ay nagtataka kung bakit po meron pong isang araw na lumabas kung saan pumangatlo po yung It's Showtime at pumangalawa lang ito pong EAT, which is unusual po yun, unusual result sa lahat po ng mga talagang taga-subaybay ng EAT araw-araw. Kasi parang hindi po siya normal, diba? So, hinanapan natin na kung ano man yung pwedeng maipaliwanag. So, here it comes. Pero, syempre, ang ulat naman natin patungkol kanina sa live sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment kung saan ito pong live po nila kanina ay meron silang bagong game na ito po ay, kumbaga, ipinangalan dito kay Jose Manalo, no? Parang ito po, it was adapted or it was copied dun po sa dating game ni Mr. Willie Revillame na Hep Hep Hooray. Pero just the same, it just for fun lang naman. And I know na hindi naman po siguro kabawasan doon po sa dating noon time. But anyways, narito na nga, kani-kanina lang naglabas po ang AGB Nielsen Philippines Nutam Philippine in TV Home Ratings Top Overall Programs August 30, 2023 last Wednesday, kung saan ay inilabas po nila ang ilan sa mga programa at TV ratings nito. Inakita dito na number 30 ng EAT, pangkalahatan na program na po ito So, number 13 po ang EAT, 14 po ang Eat Bulaga, at pang 14 TV Patrol. Parang nawala po yung It's Showtime, pang 17 to 18 po sila. Parang doon po naglalaro yung ranging ng kanilang noon time. Medyo bumaba po sila sa TV ratings, ano. At ito naman, usually, nangyayari naman, pero parang biglang po mangalawa yung Eat Bulaga. Kaya nga po kung mapapansin niyo sa kanila pong mga viral video, sa kanila pong mga official Instagram or social media platform po nila, binopost nila doon na they are celebrating yung one day nilang success kasi feeling nila tagumpay sila dahil nag number 1 yung noon time sa isang araw, no? Ito po yung isa sa mga TV ratings, number 14 Eat Bulaga TV Patrol, Gflix number 17 It's Showtime, and 18 TikTok Lock.
So, ganun kalayo, ang layo po ng agwat nitong mga noontime. Pero still, nangunguna pa rin ang EAT dito sa overall TV rating noong August 30. Meron nga lang isang araw na kung saan talagang nangulelat, no? Biglang nakapagtaka lang kasi ganito po kasi lagi ang TV rate, noontime TV rating, 4.5 to 4.6. Tapos, medyo 2% po ang layo ng pangalawa dito po sa EAT. Tapos, malapit lang naman yung percentage ng layo ng pumapangatlo naman dun sa pangalawa. 'Di ba? Kumbaga parang malayo yung agwat ng number 1 sa number 2. Pero this time, nakakapagtaka at marami po talaga ang nagtatanong anong nangyari noong mga panahon na yun, kung bakit po parang nag-number 1 ito. Meron nga bang nakapaloob or meron nga ba silang ginawa dito or whatever. Mahirap po tayo magbigay ng statement patungkol dyan kasi according to AGB Nielsen, naglalabas sila ng TV rating araw-araw. Kinabukasan, kung ngayon po ay September 1, ilalabas nila ang TV rating ng September 2 kasi may data po silang tinitignan. At yung pong TV rating na yan ay nanggagaling po yan doon po sa kanilang system na kung saan nasasagap po nila kung ilan yung nanonood sa free TV. So magkaiba po ang rating ng sa TV rating tsaka po yung sa social media. So kaya po at isa pa sa mga kadahilanan kung bakit nagkaganon according po sa ilan sa mga nabasa natin, dahil po ang itong sinasabi nating GMA7, established kasi yung kanilang signal. Lahat talagang as in Luzon, Visayas at Mindanao, abot po nila yan. Lalo na po sa mga provinces, napakalakas ng signal po ng GMA7. Unlike EAT or dito po sa TV5 network, medyo ito po yung nagiging dahilan kung bakit may mga kabahayan na kahit gusto nila or gusto nilang panoorin ng EAT, hindi sila naaabot ng signal. Lalo-lalo na nung panahon na nag-number 1 ng Eat Bulaga o ito pong fake bulagta na to dahil napakalakas po ng bagyo. So, yun po ilan sa mga factors na tinitignan kung bakit po biglang bumaba yung TV ratings ng EAT. Kasi nga, syempre, wala na silang choice kasi even ang It's Showtime, hindi rin po maabot dahil lang siya, GTV parang lang siya, umbrella lang po ito ng GMA, lang siya, kumbaga hindi ganun din kalawak yung naaabot. Pero ang kagandahan lang dito sa It's Showtime, ang dami pong mga platform at ang dami pong mga ahensya na kung saan kinikater yung kanilang programa. So, yun po yung ilan sa mga factors na tinitignan. Pero other than that, nung okay na yung panahon, eto na, bumalik na po sa top 1 ulit ang EAT. Binagbigyan lang sila ng isang araw, pero talagang grabe yung celebration nila, no? So, di natin sila masisisi kasi gustong-gusto nga nila matalo ang original EAT, 'di ba? So, kaya iyak na naman sila kasi number 2 na naman, number 3 na naman sila. So, yun lang. At ngayon, pag-usapan naman natin ang inyo pong mga komento patungkol sa last update po natin. Unahin natin si Miss Mendoza Joby. Sabi niya, botohan yan, hindi yan mananalo ng pera. At matagal nang ginagamit ang QR code para mapunta sa link ng website. True, kahit ano po. Lahat kasi dahil technology na po yung pinapagana natin ngayon. Lahat po talaga ng mga programa gumagamit niyan. Kaso kala nga nila sila ang original. 'Di ba? Kasi nga kumbaga parang hindi na nila nakikita yung sarili nilang programa. Ang tinitignan at binabantayan na lang nila ito pong programa ng EAT. Kung ano yung pwede na lang isumbat, 'di ba? Tessie Robles also, ay nako, kahit anong gawin nila wala nang show. Ay nako, sabi ni Sabia Dangwa, the QR code is used for voting so that it would be faster in counting the votes and declare the winner. Previously, means of voting was to write the number of the contestant on paper and drop it in a fishbowl. All establishment use QR codes, especially during the pandemic. True. Kasi yung una kasi nilang strategy to vote is parang they're going to write down the names nung mga contestant and then bibilangin for votation. Kasi meron pang meron pang pwedeng hindi yun ang bet nilang manalo, 'di ba? Dagdagan nila yung boto, pwedeng ganoon Pero kapag po technology na yung pinagana, nandun na talaga sa system at kumbaga parang
is inalin nila ang mga Dabber Cats dun sa pagboto. Kaya naman nga natin masyadong pansinin yung mga bashers. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!